Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Sabado sa MBC Network News Special Edition. Bagyong Nina, lalo pang lumakas. Senator De Lima muling binanatan si President Duterte. Kalagayan ni Manila Mayor Estrada bumubuti na. Sa trending news, pagsagip sa dalawang bata mula sa humaharurot na sasakyan, huli sa camera. Sa Alam Ba News, balikan natin ang kwento ng Pangulong Rodrigo Duterte at ang daang tinahak nito patungong Malacanang. Sa ating #Throwback Stories, dating Pangulong Ferdinand Marcos muling gumawa ng kasaysayan ngayong 2016. Sa Newscovery, Pet Cube na imbento. Sa Good News, pamaskong handog ng Balay Manila at Star City na kutita, mapapanood na. At sa Showbiz, Miss Thailand Universe pinagtatawanan dahil sa punit na damit nito. Asawa ni Sunshine Dizon, nagsorry na sa actress. Cynthia Patag, tinawag na killer at murderer si Pangulong Rodrigo Duterte. At Sara Duterte, binash, pinatulan na si Cynthia Patag. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga balitang nakalap ngayong Sabado dahil ang mga balita ay hindi namimili ng oras at araw. Dahil bawat minuto ay mahalaga, aming ibibigay ang mga may init na kaganapan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Live kaming mapapanood sa DZRHnews.com, nationwide, worldwide, and netwide. Ito ang MBC Network News Special Edition. Kahit bisperas pa ng Pasko ay dagsana ang mga pasaherong bibiyahe pa uwi ng kanilang mga probinsya o kaya't magbabakasyon ngayong holiday season sa mga paliparan man. Yan ang pantalan o ang maging dito sa mga bus terminal. At ngayong inaasahan ng buhos din ng mga pasahero mula dito sa Maynila, nagpaalala na sa publiko si NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde tungkol sa kanilang mga dalhi o mga dapat dalhin sa pagsakay ng bus. Nako, ano kaya ang mga paalaalang yan? Alamin natin sa report na ito. Mahigpit ang paalaala ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga biyahero hinggil sa mga bagay na bawal isakay sa bus. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, mahigpit na ipinagbabawal ang mga paputok at mga flammable materials na isakay sa bus. Ito ay upang maiwasan na rin ang disgrasya, partikular ang mga mahabang biyahe. Ayon kay Albayalde, tuloy-tuloy pa naman ang biyahe ng lahat ng bus papunta sa iba't ibang probinsya. Samantala, all systems go pa rin ang sitwasyon sa NAIA sa kabila ng pagbuhos ng mga pasahero kung saan ay tanging traffic lamang ang kanilang nakikitang problema. Samantala, dahil isang maulan na Pasko ang ating sasalubungin, tuluyan na nga uulanin ang ating pagdiriwang sa Kapaskuhan. Ngayong patuloy ang paglakas ng bagyong Nina ayon sa Pag-asa. Naku, mukhang hindi mag-enjoy ang mga bata na lumabas bukas para mamasko. Alamin natin ang galaw at ang aasahan nating epekto ng bagyong Nina sa bansa ngayong araw mula sa report na ito. Lalo pang lumakas ang bagyong Nina na ngayon ay nasa typhoon category na.
Huling namataan ng bagyo sa layong 474 kilometers east-northeast ng Gian, Eastern Samar. Ito ay may taglay ng lakas ng hangin aabot sa 135 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na abot sa 165 kilometro bawat oras. Dahil dito nadagdagan ng mga lalawigan na nasa ilalim ng Signal Number 1 kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Ticao Island, Boreas Island, Northern Samar at Eastern Samar. Kumikilos ang Typhoon Nina, Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 17 kilometro bawat oras at inaasahang lalo pa itong lalakas bago mag-landfall sa Catanduanes Province bukas ng hapon o gabi sa mismong araw ng Pasko. At kaugnay ng balitang yan, dahil sa lumalakas na epekto ng Bagyong Nina, mandatory evacuation iutos na ni Camarines Sur Governor Miguel Luis Villafuerte, lalo na sa mga residente nasa mabababang lugar na prone sa baha at landslide. Para sa kabuuan ng balitang yan, narito ang ating report. Iniutos ni Camarines Sur Governor Miguel Luis Villafuerte ang mandatory evacuation sa mga residente nasa mabababang lugar na front sa baha at landslides. Inatasan ni Villafuerte ang mga lokal na opisyal na ilikas ang mga pamilyang nasa lugar na nakapaloob sa 1 kilometer strip ng lupa malapit sa baybayin. Kabilang sa sakop ng mandatory evacuation bago pa man maglandfall ang Typhoon Nina ay ang mga naninirahan sa gilid ng mga ilog at lawa at panganib ng pagguho ng lupa. Mahigpit ang direktiba ng gobernador na isagawa ang paglilikas bago mag-alas 3 mamayang hapon upang hindi maabutan ang paglandfall ng Bagyong Nina bukas ng hapon o gabi sa lalawigan ng Catanduanes. Nako, partner paalala lang sa ating mga kababayan na ngayong papalapit na at lalong lumalakas si Bagyong Nina, mag-ingat po tayo. At magdala ng payong kung balak po ninyong maggala o maglibot bukas, araw ng Pasko. Kapote rin. Kapote rin, syempre. Oo. At sa Pananggalayan. Yes, Okay. Miss Thailand Universe pinagtatawanan dahil sa punit na damit nito. Nako, at asawa ni Sunshine Dizon, nag-sorry na sa aktres. So, ibabalita yan sa atin ng RH43, Rocky. Inaabot ngayon ang katatawanan ng pambato ng Thailand sa Miss Universe na gaganapin sa Pilipinas dahil sa punit na damit nito. Sa selfie ng ilang candidates kay reigning Miss Universe Pia Wurtzbach, pinangunahan ito ni Miss Thailand, Chalita Swansane. Sa nasabing selfie, nakasuot ng see-through all-white dress si Miss Thailand, ngunit nang kunan na nito ng picture ang kanilang grupo ay hindi nito napansin na butas pala ang damit nito sa bandang kilikili. Dahil dito kaya't nag-viral ang nasabing picture ni Miss Thailand dahil kitang-kita ang nasabing punit sa bandang kilikili nito. Samantala, nagsorry na ang asawa ni Sunshine Dizon na si Timothy Tan sa aktres. Ayon sa controversial na asawa ni Sunshine, humihingi siya ng paumanhin sa kahihiyan na ibinigay niya sa kanyang asawa at sa kanilang dalawang anak. Anya, pinagsisisihan na niya ang kanyang nagawa at gagawin umano niya ang lahat upang hindi na maulit pa ang nangyari. Samantala, natutuwa naman si Sunshine sa pagsusori ng kanyang hiniwalayang asawa. Ngunit itinanggi naman ng aktres na nagkabalikan na sila dahil hindi pa umano nangyayari ang nasabing sitwasyon. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sa iba pang balita, hindi pa tapos ang laban. Tila ito ang isisigawan ni Senator Laila De Lima matapos na muling bumanat at tawaging madman o baliw si President Rodrigo Duterte. Ano kaya ang dahilan ng muling pagbanat ng senadora laban sa Pangulo? Alamin natin sa report na ito. Umapila si Senator Laila De Lima sa gabinete na iligtas ang bansa sa isang madman o baliw na presidente. Nanawagan din si De Lima sa mga miyembro ng gabinete na ideklarang unfit to serve si Pangulong Digong Duterte. Kaugnay ito sa panibagong banat ni Duterte laban sa UN High Commissioner for Human Rights,
AMLAC at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpahayagan ng pagdududa ang senador sa antas ng kaisipan ni Digong na posible umanong resulta ng paggamit nito ng matapang na painkiller na fentanyl na nakakaapekto umano sa takbo ng utak ng Pangulo. Naniniwala si De Lima na dapat ikonsidera ng gabinete na ideklara si Duterte na unfit to perform sa duty ng presidente at iparating ito sa Kongreso upang mailigtas ang bansa sa kaguluhang dulot na isaanyang madman o baliw. Bago pa man ang araw ng Pasko, magandang balita ang bumungad sa pamilya Estrada. Ito'y matapos na bahagyang bumuti ang kalagayan ng dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Erap Estrada. Ano ba ang latest na kalagayan ng alkalde? Alamin natin ang kabuuan, detalye ng report niya. Bumubuti na ang lagay ni Manila Mayor Erap Estrada matapos ma-ospital dahil sa pneumonia. Maari sa ospital na abutan ng Pasko ang dating Pangulo makarang hindi ito payagan ng kanyang mga doktor na makauwi. Isinugod sa Cardinal Santos Medical Center si Erap noong Miyerkules ng gabi matapos mahirapang huminga at mamutla. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, bumubuti na ang lagay ng kanyang ama matapos lumabas sa pagsusuri na bahagyang may impeksyon ang baga nito. Naniniwala si J.B. na posibleng over-fatigue ang dahilan ng pagkakasakit ng dating Pangulo. Samantala ay pinagbabawal muna ang pagbisita sa alkalde dahil maaari itong makasama sa kanyang kalagayan. Samantala, nagmistulang anghel ang isang lalaki matapos na masagip ang dalawang paslit na naglalakad lamang sa isang sidewalk mula sa isang humaharurot na sasakyan. Panoorin ang mala heroic act ng lalaking ito sa ating trending news. Maswerteng nasagip mula sa humaharurot na sasakyan ang dalawang bata na naglalakad lamang sa kalsada. Kitang-kita sa CCTV footage ang heroic act ng isang lalaki na nag-aayos lamang ng kanyang nakaparadang motorsiklo sa sidewalk matapos na masagip ang dalawang paslit na naglalakad lamang sa sidewalk. Bagamat hindi malinaw kung gaano kalayo ang kalsada mula sa sidewalk, makikita naman ang tila ba malayong pinanggalingan ng nasabing sasakyan dahil sa bilis ng takbo nito. Samantala, hindi naman malinaw kung saan kuha ang nasabing video na umani na ng mahigit kalahating milyong views. Ilang araw na lang, partner, magpapalit na naman tayo ng kalendaryo. Panibagong hamon na naman sa ating bansa ang ating haharapin. Tama ka dyan, partner. Pero may mga bagay pa rin sa bansa ang mananatili at haharapin pa rin natin hanggang next year or 5 years pa. At isa dyan, partner, ang ating Pangulo. At bago natin iwanan ng 2016, ano-ano nga ba ang mga nangyari mula sa kanyang pangangampanya hanggang sa maluklok sa Malacanang bilang Pangulo ng ating bansa. At para ma-refresh tayo, narito ang report niyan mula kay RH number 49, Rita Salong. Mahigit 20 taon na naging mayor ng Davao City ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya para sa 2016 national elections, maugong na ang balita na ang mayor from Davao ang siyang magiging standard bearer ng PDP laban. Urong-sulong si Duterte na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Tumanggi bilang running mate ni dating Vice President Jejomar Binay at ang namayapang Senador Miriam Defensor Santiago. May mga usap-usapan rin na inudyakan siya ng dating Pangulong Fidel Ramos na tumakbo bilang presidente. At ang pagbabalik niya sa PDP laban ay winelcome ni Senador Coco Pimentel dahil isa sa plano ni Duterte ay ang pagre-reforma sa ating gobyerno at gawin itong federalismo. Sa lahat ng survey, nangibabaw ang pangalang Duterte. Sa limitadong mekanismo, gumana ang pulso ng tao na nagnanais ng pagbabago sa ating mga politiko.
Ang no-nonsense ng Davao City ay siyang naging ika-16 na presidente ng ating bansa. Si Duterte ang unang presidente na nagbigay ng report sa bayan sa kanyang unang ika-50 araw sa pwesto sa Malacanang. Umpisa pa lamang, nabatid na ng mga Pilipino na kakaiba ang kanyang paraan ng pamamalakad sa gobyerno. Inumpisahan rin nito ang kanyang kampanya laban sa droga, kung saan libo-libong drug addict at pusher na ang sumuko sa Philippine National Police. Ngunit kaakibat ng kanyang kampanya ay ang mga pagbabatikos na padami ng padami di umano ang extrajudicial killing sa bansa. Isa rin sa mga nagiging issue kay Duterte ay ang paglamig ng kanyang pakikitungo sa Amerika na matagal na naging alay ng ating bansa. Mas pinabura nito ang panatilihing maayos ang relasyon sa China at mabigyan ng pagkakataong maging malapit sa Russia. Ang kanyang no-holds-barred na pananalita ay binibigyan rin ng kulay ng kanyang mga kritiko. Isa na dito ang tila nakahiligan niya sa pagmumura, kung saan hindi lang si US President Barack Obama ang nakatikim nito, pati na rin ang United Nations, ang European Union, pati na rin ang Santo Papa. May mga kautusan rin siyang tulad ng pagtanggal sa endo sa mga kumpanya, ang pagbibigay ng increase sa sweldo ng mga sundalo at militar, ang pag-aproba sa increase sa SSS pension ay ilan lamang sa mga bagay na nagbibigay pag-asa sa mga mamamayan na marahil sa likod ng mga pagbumura at mga akusasyon ng pagpatay ay may pag-asa pa ring umunlad ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ituloy-tuloy na natin, partner, ang sige. ating hashtag throwback for 2016 dahil hindi lang naman ang kasalukuyang Pangulo ang talagang pinag-uusapan, hindi lang dito sa bansa at sa ibang bansa, kung hindi maging ang kontrobersyal na paghihiwalay o paghihimlay sa isa ring Pangulo, si former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. At kaugnay nga niyan, partner, hindi rin natin may iwasang muli tayong pinag-uusapan at maging kontrobersyal. At bilang pagbabalik tanaw, narito ang ating hashtag Throwback Stories, DZRH Year-End Report ni RH16, Shane Juan. Balikan na natin ang mga malalaking kwento ng 2016. Let's go back to the biggest stories. Throwback Stories. DZRH Year-End Report. Pumutok ang balita na ngayong araw daw ang pagbiyahe ng bangkay ni Apo Marcos papunta dyan sa Metro Manila. Mukhang tuloy na nga ako ngayon ng paglilibing po ng dito po sa mga labi ng dating Pangulo. Hindi ko lang alam kung totoo yan. At ipacheck lang doon sa Batak. Patuloy po namin papatikusin nito at ipaliwanag lalong-lalo na sa ating mga kabataan na hindi natin dapat binabago ang pamantayan ng isang bayani. November 18, 2016, ang araw makalipas ang halos 3 dekada, muling gumuhit ng kasaysayan ang pamilya Marcos sa isinekretong paglibing sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Edrelin Marcos. Sa loob ng LNMB, mapayapang iginawad ang seremonya ng paglilibing sa dating Pangulo. Pero sa labas ng libingan, ibang realidad ang naganap kung saan dinala sa kalsada ng mga tutol at biktima ng pamilya Marcos ang kanilang pagkagalit. Habang sa kabilang banda, nagbunyi naman ang mga loyalista na matagal ring hinangad ang Marcos Burial. Sa panahon pala ng kampanya, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay sang-ayon sa Heroes Burial kay Marcos at nang makaupo na sa palasyo, ilang beses pang naudlot ang paglilibing dahil sa tambak na petisyon sa Korte Suprema. Napigilan man ang ilan pang buwan noong November 11 sa botong 951 na pagdesisyonan sa Supreme Court en banc tapayagan ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang mahabang dekada ng debate sa aspetong moral at legal ng issue. Isang linggo makalipas ang paborableng desisyon ng SC sa pamilya Marcos, nabulaga ang sambayan ng Pilipino sa isinekretong libing sa dating Pangulo. Ibiniyahe sa pamamagitan ng helicopter ang mga labi ni Marcos mula sa Batak, Ilocos Norte papunta sa LNMB sa Taguig City. Bago maglas 12 ng tanghali, naihimlay na sa kanyang puntod si Marcos na matatagpuan na malapit sa Tomb of the Unknown Soldier at katabi ng puntod ni dating Pangulong Carlos Garcia.
Nataon naman sa araw na ito, ikinasa ng mga militante at progresibong grupo ang kanilang Black Friday protest upang kondenahin ang desisyon ng korte sa pagpayag ng Heroes Boreal. Isa na marahil sa may boses sa issue ng Marcos Boreal ay si dating Pangulong Fidel B. Ramos na sa panahon ng kanyang pamamahala ay naging posible ang 1992 Memorandum of Understanding sa pamilya Marcos at naiuwi sa Pilipinas ang mga labi ni McCoy na pumanaw habang naka-exile sa bansang Hawaii noong September 1989. Para kay FBR, inaasahan niyang hindi inilibing sa limot ng Marcoses ang kanilang kasunduan maraming taon man ang lumipas matapos ang kanyang administrasyon. I felt very bad, especially for the veterans, as well as a lot of the members of the armed forces of the Philippines, of the Philippine National Police, which I commanded. It was a insult, it was a trivialization of the role, the sacrifices of our armed forces. Sa kabilang banda, ginita man ni President Rodrigo Duterte na tantanan ng mga kaliwat ng batikos sa hindi mamatay-matay na issue ng Marcos Boreal. Hindi nakaligtas maging ang Pangulo sa paninisi ng mga kritiko, pero para kay Duterte, hudyat ito na nalibing na ang tila sumpa ng Pilipinas, kaakibat ang pag-asang magbibigay daan ito sa pambansang pagkakaisa at progreso. Liability is always personal. That's a principle of law. That day of the burial, they might just want also to stretch more for their understanding of what happened to us. President Marcos was a president so long, and he was a soldier. So that's about it. Whether or not he performed worse or better, there's no study, there's no movie about it. It's just the challenges and allegations of the other side, which is not enough. Wala namang saysay ang mga salitang ito ni Pangulong Duterte, kaalyado man sila o hindi. Dahil para sa mga naging biktima ng martial law, hindi sila makakapag-move on at hindi kailanman patatawarin at kikilalaning bayani si Marcos. Tila naging snowball ang epekto nito upang muling umurangkada ang anti-Marcos movement. Para naman sa pamilya Marcos, tapos na ang kabanata ng nakaraan, ngayong nailibing na ang kanilang padre de pamilya. Kakaibat nito ang pag-asa ng pambansang paghihilom sa mga pangyayaring hindi naiwasan at umukit na ng kasaysayan noong rehimeng Marcos. Kasama namin kayong nangarap at nanalangin sa halos 3 dekada na makita ang araw na ito. Kaya naman ako ay humihingi ng dispensa at pag-unawa na lamang ninyo sa nagsiya ng aking pamilya na gawing payak, pribado at taimtim ang paglibing sa aking ama upang hindi na masalin ang mga nagdaramdam. Para sa Throwback Stories ng 2016 sa Southern Metro Manila, yan ang DCRH News. Shane Juan, RH number 16, naglilingkod sa pagbabalita. Throwback Stories, DZRH Year-End Report. Oh, ito naman, partner. Mahilig ka ba sa hayop? Yung pang-pet, ha? Aha. Mahilig din. Mahilig din. Yan. Pero dahil sa busy schedule, kinakailangan mo siyang iwang mag-isa kahit pa masakit sa iyong damdamin. Naku, partner. Dahil dyan kaya kung minsan ay parang ayaw ko na lang mag-alaga o magkaroon ng pet. Don't worry, partner, dahil para sa mga pet lovers out there, na-imbento na ang makakatulong sa inyong problema through Pet Cube. Narito, panoorin natin ang ating report. Are you a pet lover na hindi halos makaalis ng bahay dahil mamimiss mo ang iyong mahal na alaga? Well, hindi na kailangan pang mag-suffer ang inyong trabaho dahil sa kakaisip mo sa kanila. Ito'y sa pamamagitan ng Pet Cube, isang interactive Wi-Fi camera para sa iyong mga pet. Ang Pet Cube ay may real-time video at built-in laser pointer kung saan ang owner ay maaaring lumakad, makipag-usap at makipaglaro sa kanilang pets mula sa kanilang smartphone. I-download lamang ang Pet Cube app sa inyong iOS at Android phone at presto!
makikita at makakalaro nyo na ang inyong mga alaga. Ang Pet Cube ay may 2 gadgets. Ang isa ay para sa pakikipaglaro sa inyong mga alaga. Tinatawag itong Pet Cube Play, habang ang ikalawang gadget ay para sa pagbibigay ng reward sa mga ito, na tinatawag namang Pet Cube Bites. Sa pamamagitan ng Pet Cube Play at Pet Cube Bite, hindi na mag-aalala ang mga mahihilig sa pets na iwan ang kanilang mga alaga sa bahay. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, partner, ramdam mo na bang bukas ay Pasko? Oo naman, partner. Gusto ko na nga umuwi eh. Pagkatapos ito, uwi na talaga ako. Maganda yan, partner. Pero bago ka umuwi ng probinsya, magandang panoorin mo muna ang Kutitap Circus de Valle na handog sa atin ng Star City at Valle Manila. Ang maganda pa dito, partner, libre ito para sa lahat. Wow. At para malaman natin kung ano-ano ba ang mga showing dates nito. Narito ang ating report. Damang-dama na talaga ang diwa ng Paskong Pinoy. Nagsimula na ang makulay, masaya at natatanging tradisyon ng mga Pinoy tuwing Kapaskuhan sa pamamagitan ng espesyal na pagtatanghal sa Aliw Theater sa lungsod ng Pasay. Sa pagsasama-sama ng Manila Broadcasting Company, Star City at Balay Manila, nabuo ang special Christmas presentation nilang Kutitap na hango sa mga tradisyon ng mga Pinoy tuwing Kapaskuhan na nilahukan pa ng sirkus at kwentong may aral para sa mga manonood. Makikita mo doon yung change sa bawat tao, especially pag Pasko. Kung simula, andun yung parang background ng pagiging mayaman tsaka ng pagiging mahirap. Tapos kung paano yung mundo nila sa mundo ng mahirap. Pero dun sa huli, nakita naman na parang ready mag-step down yung mayayaman para sa mahirap. Para lang for the spirit of Christ. Dapat maging mabait tayo sa kapwa natin. Kahit mahirap siya or mayaman siya, pantay-pantay pa rin yung tingin natin sa isa't isa. Yung Pasko, either mayaman or mahirap ka, may karapatan ka pa rin magpasko kasi hindi naman tao ang dahilan ng Pasko kundi ang birth ni Jesus. Sakto ngayong Kapaskuhan, ito ang magandang paraan upang makabanding ang buong pamilya o barkada. Kasama na rin ang Star City. Punta kayo, worth watching po. Yung mga taga-TUPians, inaayaya ko yung manood dito sa Star City. Sa mga taga-PUP din. Yan. Manood kayo, maganda. Nakatanggal ng stress, super galing nila. Yeah, especially yung magic. Mapapanood ang Kutitap mula December 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 at 30, ganap na alas 7 ng gabi at sa araw mismo ng Pasko at Bagong Taon, ganap na alas 4 ng hapon, alas 7 ng gabi at alas 10 ng gabi. At yan ang ating Good News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Matindi ang pinakawalang post ng singer-comedian na si Cynthia Patag laban sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook account, tinawag ni Cynthia na killer at murderer ang Pangulo. Una rito, nagbigay ng hypothetical question si Cynthia kung bakit tanging sina Senators Antonio Trillanes at Laila de Lima lamang ang bumabangga sa di umano'y Frankenstein na si Pangulong Duterte. Anya, ang dalawa lamang ang lumalaban at inilalagay sa panganib ang kanilang reputasyon, karir at maging ang kanilang mga buhay. Sinabi pa nito na inamin na umano ni Pangulong Duterte na pumapatay siya ng mga tao na tumutugma sa sinasabi na lumantad na si Edgar Matubato, ngunit wala umanong ginawang hakbang ang Congress, Supreme Court at ang Ombudsman. Anya, meron tayong killer at murderer na presidente, ngunit hinahayaan umano ng mga Pinoy na pamunuan nito ang bansa habang kinokontra nito ang batas at ang konstitusyon. Sa huli ay sinabi ni Cynthia kung bakit pinababayaan ang di umano'y monster na maging isang diktador. Samantala, hindi na napigil
pigilan pa ng presidential daughter na si Inday Sara Duterte na hindi resbakan ang ipinost ng actress-comedian na si Cynthia Patag sa kanyang post. Ito'y tungkol sa post ni Cynthia na mayroon umano siyang source na nagsabi na ginugroom na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Inday Sara para maging susunod na presidente sa 2020 pagkatapos ng term nito, kung kaya't sigurado umano magkakaroon ng political dynasty sa bansa. Dahil dito kung kaya tinawag ni Inday Sara na stupid at third si Cynthia na kulang umano sa pansin. Ipinost din ni Inday Sara sa kanyang Instagram account ang sabing post ni Cynthia at nilagyan niya ito ng caption na para lamang ma-emphasize na bobo ka at bangag. Sabay tanong dito kung ano ulit ang mangyayari sa 2020 at nilagyan niya ito ng hashtag na pasikat at third. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Tayong kaya na, RD. At dahil Christmas na partner, teka lang, alamin natin ilang oras na lamang ba? Ilang oras na lamang po? Bago magpasko. Ala, meron na lang tayong 12 hours, 52 minutes, and 15 seconds. Christmas na. Oo, parang nagbibilang tayo ng ano, ha? Ng regalo. Magbibilang na rin ako ng regalo. Yung mga pahabol, sige. Oo, bukas pa po ang aking table. Marami pa pong space. Pwede pa po kayo maglagay ng regalo. Nag-iintay pa po ako. Yung locker ko bukas pa rin. Oo, bukas pa rin yan. Marami pa po kaming paglalagyan. Alright, bago tayo magtapos, partner, syempre, pasalamatan na muna natin at mag-greet na rin tayo. Hindi natin sila kakalimutan. Of course! So, maligayang Pasko po in advance. Ilang oras na lang magpapasko na. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at sana po ay maging mapayapa, masaya at malayo po sa anumang aksidente, lalo na ngayon at may bagyo. Ang ating Pasko. Ingat po kayo. Tandaan po natin ang Kapaskuhan ay para po sa ating pamilya. Ayan. Sama-sama tayo. This is our time. Okay. At syempre, di ba, partner? Huwag natin kaliligtaan yung mga kasama natin. Ayun, mayroon pa kasama natin ngayon at hindi tayo iniwan dahil ilang oras na lang kayo magpapasko na. Nandito rin sila Romel, si RV, ayan o. Syempre si Ariel, nakasama natin. Partner, si Onin, of course. Ayan, maraming salamat sa kanila at hindi tayo pinabayaan ngayong araw. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Merry Christmas and Happy New Year. Yes, at sumayin nyo na Sa naman. mga boss. Of course, oo. Ayan. Baka kalimutan na. Oo, baka kalimutan tayo bigla. Oo, syempre naman. Hello po sa inyo dyan. Ayan, sana po ay maging mapayapa inyong Christmas. Ayan, at sumayin nyo na naman, partner, ang isang edisyon ng MBC Network News Special Edition. Kami po inyong nakasama. Ako po si Vian Dacles. Ako po naman si Sonic Casulia. Sa ngalan ni Rocky. At magbabalik pa rin tayo sa susunod na taon alas 11 ng umaga dito pa rin sa MBC Network News. Bye! Merry Christmas!